Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, good news, biglaan to. Nako. Ito na matinding utos ng EFP, gumalaw na kay VP Sara at former PRRD. Nako. People's powers na. Nako. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin. At bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong Bayan. bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Vice President Sara Duterte matapang na nagsalita at AFP tila pumanig na di umano kay Vice President Sara Duterte. Good news kung totoo yan, ha? Pero bago natin simula ng balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe. Subscribe na po kayo mga kababayan. Salamat Huwag po. kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga upload. Kamakailan nga lamang nag-trending sa social media matapos ang mga naging tila patutsada at mensahe ni VP Sara laban sa Marcos administration sa tila mga kapalpakan nito at kung gaano na lamang siraan ang pamilyang Duterte para lamang di umano manatili sa kapangyarihan habang buhay. At kung ating matatandaan kamakailan, kwinisyon ng mga kritiko ni VP Sara ang dami ng mga kapulisan at sundalo na nakatalaga dito. Ngunit sa pagkakataong ito ay tila pumapanig na di umano ang ating mga kapulisan at kasundaluhan kay VP Sara Duterte. Dahil dito, ibinalik na ng PNP ang security ni VP Sara at ayon pa sa AFP, walang nakikitang problema sa usapin ng pagpili ni VP Sara sa kanyang magiging security. At ayon pa sa AFP, buhay ng pangalawang pangulo ang nakataya dito. Ipinaliwanag rin ng AFP ang 400 na security detained ng Vice President Sara Duterte na tila pilit namang kwinikwestiyon ng mga kritiko nito. There's no imminent threat to our Vice President. On the side of the AFP, because the Presidential Security Command is under the umbrella of the AFP, of course we'll be performing our mission of protecting our VP. Matapos lumabas ang balitang ito, ay hindi naman nakapagpigil ang taong bayan sa mundo ng social media na magbigay ng kanilang mga. Pero di ba may inilabas pong statement si Vice President Sara Duterte na kukuha na lang po siya ng private security. Dahil nga di umano ay wala na pong tiwala ang ating Vice President sa Armed Forces of the Philippines, mga kababayan. Pero dito sa balitang isa ikinikwento po nila dito, no? Parang okay, sige, bigyan na natin to ng security para for the sake of publicity. Parang ganun, di ba? Para masabi ng publiko na mabait at matulungin sila. So bigyan na po natin ng security to. Well, anyway, as long as, no? Ito opinion lang po ito. As long as General Bronner is the chief, no? EFP chief. Hindi po magbabago ang ating impression about Armed Forces of the Philippines as long as General Bronner is the one commanding, no? Kasi nga po alam na hindi natin. Pero there are lots of news, di ba? Na kumakalat sa social media na itong si Bronner ay hawak sa liig. Di ba? That's why, huwag tayong kumbaga maging alerto pa rin, di ba? Kahit bigyan niya ng security coming from the AFP, Vice President Sara Duterte must be cautious, mga kababayan.
komento at hinaing sa usaping ito. At ayon pa sa kanila, hindi dapat masayang ang pinaghirapan ng mga AFP at PNP para mapanatili ang kaayusan at katahimikan ng ating bansa. Huwag niyong hayaan na malubog ang bansa sa kamay ng mga adiktos at maubos nila ang Correct. kaban ng ating bansa. Kawawa ang bansang ito at maging ang mga Tama. kabataan at mga profesional na nalulong sa pinagbabawal na gamot. Yung mga sumasang-ayon sa kanilang ginagawa, malamang ay malaki ang pakinabang sa posisyon na naibigay sa kanila. Kaya naman tikom ang bibi na nabusalan at natakpan na ng kanilang mga mata. Isalba niyo ang mga taong matitino na mabibiktima nila para mabigyan. Yes, men in uniform, sama-sama sa tunay na unity. Team Maisog, laban, kasama ang bayan nating mahal. Support BP Sara, walang ibang magtatanggol sa mga Pilipino. Kung di magkaisa po tayong lahat, labanan ng mga taong manlulupig sa ating malayang pamamahayag at kapayapaan ng ating nag-iisang inang bayan. Wala naman pong ibang pagmamalasakit sa mga Pinoy, kundi tayo-tayo rin po. Men in uniform, mga matalino sila, ramdam nilang tunay na BP Sara at kay PRRD, lalo na ang men in uniform, sinumpaan nila ang protektahan ng ating bansa at PRRD, go! Senator Bongo at Senator Bato, kakasuhan. Pero may problema. Yan po ang pag-uusapan natin. Kakasuhan sila, pero may sabit. Itong pautot ng Quad Committee, Quadcom. Ididemanda si PRRD. The House Quad Committee has formally recommended the filing of charges against former President Rodrigo Duterte, Senator Ronald De La Rosa, Senator Bongo, among other personalities, for alleged crimes against humanity in relation to the Crimes against humanity. Crimes against humanity. O yan. Yun po ang ikakaso at irerekomenda dito kay PRRD, Senator Bongo at Senator Bato. war on drugs. Earlier during the final session day of the year, Quadcom lead chair Robert Ace Barbers presented their Ayan. Si Ace Barbers pa. Okay. Eto talagang Quadcom. Talagang naghahanap kayo ng gulo. Okay? Nakikita naman natin. Natatakot na ang iyong mga kasamahan. Wala nang ang gustong pumirma sa impeachment. Tapos kayo talaga naghahanap kayo ng gulo. Pagkatapos, sisimulan ninyo, gaya ng sa impeachment, sisimulan ninyo yung pagkalkal kay BP Sara, sasabihin ninyo na ito ay impeachable offense, etc., etc. Lahat ibabato nyo na sa kanila. Ang dulo, wala. Anong nangyari sa inyo? Mr. Announcement. Hindi naman natutuloy, di ba? Announce kayo ng announce. Eto na naman kayo, mag-a-announce na naman kayo. Irirekomenda nyo. Eto si Barbers, puro rekomendasyon. Di ba? Ano una niyang ginawa? Eto huwag ka magagalit, Senator, Senator tuloy. Congressman Barbers, di ba merong nababalita? Hindi ko po sinasabing totoo to o hindi totoo. Nasa husgado ang desisyon, hindi para sa akin ang maghusga. Pero may nababalita na may mga involved sa mga kamag-anak mo na di umano sa droga at nahuli. Yan mga kababayan, gamit pa po ang kanyang yung plate number po at saka yung sasakyan naka-register, no? Or nakapangalan dito po sa kay Congressman Ace Barbers. Yung dinipensahan nga lang ng PNP, no? Or PDEA ba yun, no? Yung nahuli po dito sa Leyte, mga kababayan. Di ba? Na-involve po yung kanyang pangalan, but Philippine National Police immediately cleared, no, his name, no, agad, tinanggal agad yung pangalan niya sa mga posibleng maging suspect. Yan, diba? Tapos ngayon, ikaw maghahain ka ng humanity, crimes against humanity kaya former President Duterte. Baka kung panahon pa yan, former PRRD yung nahuli na involved ka. Nako, di ba? Mahirap pala magsalita. Kaya pala, ngayon nakikita ko na. Or nakukunik-kunik ko na mga kababayan. Kasi, sa panahon po ni former PRRD, itong si Representative Ace Barbers, mga kababayan, siya po ang chairman ng Committee on Dangerous Drugs. Diba? Siguro, eto, I'm not... Maaari kayang itong si
Representative Ace Barbers ay nag-feed, no? Ng ng kanyang, di ba? Mga informations to the gangsters, di ba? Kasi siya po ang chairman ng Committee on Dangerous Drugs. Tapos ngayon mababalitaan natin yung chairman dyan sa House of Representative ng Committee on Dangerous Drugs na si Ace Barbers ay involved. Nako. Yung kanyang sasakyan, yung sasakyan lang naman. Yung kanyang sasakyan ay involved doon po sa nahuli dito sa may Leyte, mga kababayan. Anong ibig sabihin yan? Nako. Di ba dito rin, taga Leyte rin po yung hinuli ni former President Duterte na big time, natatakbong mayor ngayon. Nako-connect na natin. Ng mga pulis. Di ba? Anong ginawa mo? Nirirekomenda mo sa NBI na imbestigahan to. Pinahahanap mo yung mga nagbabalitang vloggers. Di ba? Ganyan ang gusto nyo, puro magrekomenda na magrekomenda eh. Pero teka muna, Barbers, sana instead na nirekomenda mo na imbestigahan to ng NBI, sana ni-research nyo kung sino-sino to mga vloggers na ito kaysa announce kayo ng announce. Kasi ang datingan, pag announce kayo ng announce, puro lang pananakot. Di ba? Ako hindi ko nga binalita yun eh. Pero napapanood natin yun, nababalitaan natin yun, nilabas ng media yun. Anong ginawa mo, Barbers? Imbis na itinanggi mo. Kasi kung hindi naman totoo, at politiko yung mga kamag-anak mo, kung hindi totoo, sana tinanggi ninyo na hindi kayo involved sa droga. Anong ginawa mo? Pinaiimbestigahan mo yung nagbalita. Sabi nga ika nga, don't kill the messenger. Binalita ng ibang vloggers eh. Hindi po ako kasama dun ha. Pero kahit hindi po ako kasama dun sa nagbalita, hindi po tama na paiimbestigahan nyo sa NBI. Tingnan nyo muna, may katotohanan ba yung sinasabi ng vloggers? Kung may katotohanan, bakit nyo paiimbestigahan sa NBI? Kung wala namang katotohanan, di sana itinanggi nyo. Lagi kayo nandiyan dyan, may mga privilege speech kayo, nasa TV kayo, may press con kayo, meron kayong quadcom. Ibalita ninyo. Itanggi ninyo, di ba? O ngayon, meron ka na Itong ito naalala ko lang ito si Representative Ace Barbers, pati si Representative Benny Abante, no? Magkatulad po ang kanilang reaction in terms of vloggers, mga kababayan. Parang iritang-irita sila sa mga vloggers. Bakit kaya? Dahil tinitira sila? Ang tanong, bakit kayo tinitira? Bakit kayo kino-content? Diba? Bakit kayo pinag-uusapan? Maaari bang pag-usapan lang kayo nang wala lang? Diba? Huwag po kayong maging balat sibuyas. Sabi nga, diba? Sino ba nagsabi? Si late Senator Miriam Santiago ba yun? Or yung Supreme Court? Sabi po public official should not be onion skin, no? Huwag po kayong maging balat sibuyas. Iiyak kayo agad. You should be prone, no? And immune, no? Maging immune po dapat kayo sa mga criticism. Because you are a public official. And you are, you are, ang tawag dito, kayo po ay talagang kailangan i-criticize for you to work. Kasi pag hindi po kayo, pag wala pang pumupuna, mga kababayan, alam niyo naman po ang Pilipino, ang ugaling Pilipino. Aminin man po natin sa hindi, ugaling Pilipino po ito. For example, sa isang construction company, di ba? Kapag wala dyan po yung foreman, pag walang pumupuna sa inyong mga trabaho, pabanjing-banjing lang yung iba, di ba? Patay oras. Alam ko naging construction worker din po tayo eh. No? And alam ko yan. Kasi meron tayong mga katrabahong ganyan eh. Diba? Patulog-tulog lang. Pero pag pinupuna, bumibilis. Diba? Nagkakaroon agad ng mga finish products kumbaga. Ganyan po ang ugaling Pilipino. Kaya kayo diyan sa mga kayong mga crooks, no?
dyan sa camera, huwag kayong patulog-tulog dyan. No? Kaya nga, pinupuna kayo dahil gusto ng taong bayan na kayo po ay magtrabaho ng maayos. Na mairirekomenda. O nakasuhan itong sila PRRD, si Senator Bongo at si Senator Bato. Teka muna, Senator ako na Senator, Congressman Barbers. Natatawa na lang kami eh. Ang dami kong natatanggap na mga komentaryo. Hindi nyo ba nababasa? Of all people, ikaw pa magre-recommenda niyan? Eh meron nga kayong dawit. Hindi ko sinasabing totoo to o hindi. Pero may anomalya eh. May alingas-ngas, may usok. Hindi mo nga tinatanggi. Halimbawa, sinabihan ka, ikaw ay bangag, ikaw ay adik. Halimbawa lang ha. Hindi ko sinasabing totoo. Halimbawa lang. Tapos ikaw pa magpapaimbestiga, eh ikaw nga may anomalyang droga. Itanggi nyo muna. Yun po ang punto ron, itanggi nyo. Kung hindi totoo, diso. Hindi totoo. Itanggi nyo, pakita kayo. Kumbaga, investigate yourself. Nako po. Eh, nagalit kayo doon sa vloggers na nagbalita nun. Eh ano ba naman tayo? So pag kami nakita yung mga vloggers na masama, tumahimik na lang. Sambahin kayo. Bilaan ng puwet nyo na parang mga tuta. Ganun ba? Hindi naman dapat ganun. Tapos may gana pa kayong paimbestiga na crimes against humanity, yung war on drugs ni PRRD, eh may droga na naman. Sir, nagtatanong lang kung magagalit. Ba't magalit na galit kayo sa drug war ni PRRD na dati naman ay hindi? Dati naman ay gusto nyo si PRRD. Tama, tama. Sir, bakit galit na galit ka at 10 ng iyong mga kasama sa war on drugs ni PRRD? Oh, yan. Pakisagot naman po. Bakit nga po ba galit kayo sa war on drugs ni former PRRD? Ngayon. Pero noon, puring-puri nyo po. Walang hiya. Kung makikita nyo lang po, yung mga video ni Representative Ace Barbers, no? Minsan, ini-share na po natin yun dito sa channel natin, ha? Yung mga video, no? Ni Representative Ace Barbers na pinupuri niya. Sabi niya po nga kung hindi naging presidente si former PRRD, di ba? Or hindi naging presidente si Duterte, ano na lang tayo ngayon? Magiging ano na tayo? Maging narco state. Di ba? May paganyan-ganyan ka pa, hinayuta ka, ano ka pala? Ha? Trahidor ka pala. Hindi pala, kumbaga, noong mga panahong yun, mga kababayan, no? Hindi nag-iisip? Ha? Or singaw lang yung kanyang sinasabi, no? Hindi mula sa puso, kung di mula lang, ha? Sa kung, hindi natin alam, di ba? Kung saan siya humuhugot. Kasi ngayon, nababalitaan natin yung pangalan, hindi naman siya, yung sasakyan niya lang, di ba? Yung sasakyan niya, no? Ni Representative Ace Barbers, nasangkot. Yan. Hindi po yung personal, ha? O, yung sasakyan lang po ang nasangkot. Sasakyan po ni Representative Ace Barbers. Dito, nahuli sa, sa may Leyte yata yun. Oh. Sa bagay, may point ka, may sasakyan lang naman. Pero ang tanong, sino po ang nagmamayari ng sasakyan at anong ginagawa ng sasakyan niya doon? O, baka sabihin naman, ninakaw. Diba? Wala na yung mga kababayan, ano po ang inyong reaction, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at isa lang po natin mga kababayan ng inyong opinion. Maraming salamat po.